How will you describe your New Year? Bukod doon sa mga nasabi na, is it blessed? The reason why I'm asking, kasi kadalasan, pag bagong taon, diyan lumilitaw yung mga resolution. Tama? Yung plano kong gawin, ano yung gusto kong gawin. Kob, pakipatay na lang electric fan. Thank you. Plano kong gawin, gusto kong gawin. At sa totoo lang, maraming gustong gawin. Pero ewan ko kung kasama dun sa gusto natin gawin, yung kailangan natin gawin. Aminin natin, may mga bagay-bagay tayong kailangan gawin, hindi natin nagagawa kasi hindi sumasagi sa isip natin. Sumagi man, hindi mo pinapansin. Kumbaga, hindi mo siya priority. And the reason kung bakit di mo siya priority, kasi di mo siya gustong gawin. Pastor, ang aga-aga. Aga-aga. Well, I don't intend to destroy your day. Gusto ko lang harapin natin yung katotohanan na marami tayong dapat gawin. Meron tayong mga nakabinbin na dapat ayusin. Maaaring yan ay bayarin. O maaaring yan ay problema sa relasyon. And the reason why I'm saying this is because ito yung huling kabanata, yung huling punto ng ating pag-aaral concerning thy will be done. Sa mga hindi nasimulan itong topic na to, pinag-aaralan namin yung Lord's Prayer na Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Kaya ako nagsimula dun sa mga gusto nating gawin at napakarami nating gustong gawin as compared dun sa dapat nating gawin. Aminin natin ito, hindi lahat ng gusto nating gawin ay gusto ng Diyos. At hindi lahat ng gusto ng Diyos ay gusto nating gawin. Kadalasan kontra yan. Kaya ang babala sa atin doon sa talata natin, love not the world. Bakit? Kasi kadalasan, ang puso natin nasa mundo. Kaya tayo materyoso. Kaya tayo banidoso. Kaya tayo chismoso. Yung bang buhay natin nakaayon sa mundo. Nakahilig sa mundo. Nakahulma sa mundo. Kaya kung ano yung forma ng mundo, formang-forma mo. So, minabuti ko na, maganda yung timing eh. Talagang dito siya tumama. Bagamat may mga messages sana akong pang New Year, pero sabi ko, tatagal yung dapat tapusin. Masyado na mabibitin, baka mahirapan na akong balikan. And by the way, yun yung reason kung bakit nagtatagal ako minsan sa introduction, kasi kinoconnecta ko yung huli dun sa susunod. Katulad ngayon, ang babalikan natin, 3. 2. Para makapasok ko sa 4. Kasi sundin ang kalooban mo, napakahalaga nito.
Pinag-aralan natin yung kanyang kahulugan. Pinag-aralan natin. Actually, nagsimula tayo sa isang katanungan. Ano ba ito? Sinundan natin ang kahulugan. Pinaliwanag natin yung kung ano ba yung ibig sabihin nun, na sundin ang kalooban mo. At nandoon ako sa ikatlo na yung kahalagahan. Mahalaga ba to? In-emphasize ko, kalimutan nyo na lahat ng preaching, wag ito. Why? Kasi dito nakasalalay yung kaligtasan natin. Ibig sabihin, Pastor, pag hindi ako sumunod, hindi ako maliligtas. Totoo. So, nasa pagsunod ang kaligtasan? Hindi. Pero nasa pagsunod, ang katibayan, naligtas ka. What? Huwag mo sabihin ligtas ka na hindi ka sumusunod. Kasi isang katibayan, katunayan, ebidensya na tayo ay nakakilala sa Kanya at tayo'y tunay na anak ng Diyos, ay yung ating pagsunod. So, na-establish ko na yun na hindi tayo anti-grace, na by grace through faith, not of works, lest any man should boast. Kaya walang pwedeng magmalaki na, sumunod ako eh. Ang daming mga balang araw, magsasabi, Lord, di ba ganito ginawa namin? Ito. Sabi ng Lord, kilala ko ba kayo? I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Katatapos lang nilang i-recite. In-enumerate nila kung ano yung mga pinaggagawa nila para sa Panginoon. Pero sabi ng Lord, di ko kayo kilala. So, dun pumapasok yung pagsunod sa kalooban na ito ang magdudulot sa atin ng tamang recognition. That's the first. Kikilalanin ng Diyos yung mga tagalangit sapagkat sila ay sumunod sa kalooban ng Ama. Saan makikita yun? Ina, saan makikita yun? Matthew chapter 7, verse 21. Ano sabi? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat. Sino lang? Yung sumusunod sa kanyang kalooban. So, hindi ako nagsabi niyan. Kaya para kontrahin nyo, hindi, anti-grace yan. Sino may sabi sa inyo? Hindi anti-grace yan. Eh, sinabi. Ang papasok sa langit, sino? Yung sumusunod. Tuloy mo lang, Ina. Next verse. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not nangaral? Have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name have done many wonderful works? Familiar? Are we aware na may ganitong grupo? Nagpapalayas ng demonyo. Next verse. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Obviously, ito yung mga naglilingkod sa Lord and yet nakayakap sa kasalanan. Kaya nga yung bungad ko kanina, meron ba tayong dapat gawin? It should cause us to think. Pag-isipan natin, baka hindi natin nawawari na meron palang dapat sa bahay, may kailangan ayusin, may kailangan kumpunihin, may kailangan linisin. Sa buhay, may kailangan bitawan, may kailangan talikuran, o may kailangan isaayos. Kasi what is Christianity? Christianity is all about what God wants us to be. Hindi lang yung nabubuhay ka, haayahay tayo sa mundo. Hindi. God wants us to be children who are obedient,
God-pleasing, God-fearing. So, sino i-recognize ng Lord? Yung sumusunod sa kanyang kalooban. So, na-establish ko na sino to? Yung mga tunay na anak ng Diyos, walang dahilan para hindi sumunod. It is the business of children to obey their parents. Tama? How much more ang mga anak ng Diyos? Kung yung mga anak natin, gusto natin, masunurin eh. Ang Diyos pa kaya? Kuha? Ikalawa, sino yung susunod sa kanya? Ano yung sunod na verse, Ina? Naalala mo, Ina? Iano lang natin, as a review, na medyo bago ako pumasok doon sa ikatlo. Kasi yung ikatlo is anti-climax. Yung ikatlo. Kasi yun yung pinaka-pinale sa episode ng buhay Kristiyano. May sinimula ng Lord nung naligtas tayo, nakakilala tayo sa Kanya, binago niya yung buhay natin. Kaya yung simula, nagpapatuloy hanggang katapusan. Perfecto na ba tayo? Hindi pa. Pero may sinimula ng Lord. At nung sinimulan niya, nagkaroon tayo ng pagbabago, na bagamat nadadapa pa rin tayo, bumabagsak tayo. Kaya nga from time to time, bumabalik tayo sa Lord at nagsasabi, Lord, patawarin mo ako. Why? Kasi ang pinaka-finale, yung tinatawag na glory, na pag nandun na tayo, we will be perfect. Pero yung proseso ng perfection, nangyayari ngayon. Hello? Nadapa ka, nabuwal ka, bumagsak ka, ang biyaya ng Lord ang dumadampot sa atin para bumangon, tumayo muli, lumakad muli. Amen? Hindi pa tayo perfecto, pero papunta tayo dapat doon. In fact, kasama sa title ko, glory is an incentive to being godly. Nailagay mo ba yung Ina? Hindi. But anyway, hinahanap mo pa, yung, kasi hindi ko dala yung former outline ko eh. Yung eksena, nangangaral si Kristo, napakaraming tao, biglang may lumapit sa kanya. Bumulong sa kanya, Panginoon, nandiyan yan, nanay mo at mga kapatid mo. Gusto kang makausap. Sa bandang likuran. Kasi ang daming tao eh. So, nanay niya. Hello, nanay niya. Mga kapatid. Kung ako nasa kalagayan ni Kristo, sasabihin ko, pwede, unang posibilidad, sasabihin ko, bigyan daan, papasukin yung nanay ko at mga kapatid ko. Pwede niyang gawin yun, tama? Or, pwede siyang mag-excuse. Sandali lang po. Sandali lang. Give me a minute. Meron na ako. Excuse me. Lalapit siya. That's the second possibility. Wala siyang ginawa doon sa dalawang posibilidad. Instead, ginamit niya yung pagkakataon para i-introduce ang isang napakahalagang mensahe. Ang sabi niya, sino ang nanay ko? Sino ang mga kapatid ko? So, ano ibig sabihin ng tanong? Sino yung malapit sa puso ko? Sino yung may kaugnayan sa akin? Nanay ko, mga kapatid ko. Sino? Hindi niya tinuro yung nasa likod. Ang tinuro niya yung mga nasa harap. Sabi niya, ito, yung mga sumusunod sa kalooban ng aking ama. Is he making a point? Did we get the point? Sino lang ipapasok sa karyan ng langit? Yung mahal sa puso niya. Now, tanong, sino yung mahal sa puso niya? Yung nag-abide at saka sa akin, dinikit ko maigi yan sa relasyon.
yung minamahal niya ay yung mga nagmamahal din sa kanya. Kasi merong verse, 1 John, chapter 4, verse 19. We love Him because He first loved us. So, sino yung mahal ng Diyos? Yung sumusunod sa kanyang kalooban. Bakit? Sino yung sumusunod sa kanyang kalooban? Yung mga nagmamahal sa kanya. Hello? Yan, napag-iisipan ba natin yan? Siguro magandang itanong ngayong umaga, gaano ko kamahal ang Lord? Kasi doon nakasalalay kung susunod ka sa Kanya. Tama? Kasi minsan, hindi tayo sumusunod, nakakalimutan nating sundin, kasi meron tayong mas mahal. Hello? So, sundin ang kalooban mo. At yung mga susunod, yun yung malapit sa puso ng Panginoon. Mahalaga ba to? Mahalaga. Kasi yung ikatlo, nandoon nakalagay yung bigat ng argumento. Kasi kung maliligtas ka o hindi, nakasalalay sa ikatlo. Ano yung ikatlo? Yung ikatlo, kung naalala nyo, recognition, yung pagkilala, relasyon, yung ugnayan. Yung ikatlo is the restoration. Bakit ko ginamit yung word na restoration? Kasi restoration is another word for the word glory. Kasi pag umabot na tayo sa yugto na yon sa buhay Kristiyano natin, wala na tayo rito sa mundo, nandoon na tayo. Ewan ko, nagtataka ako, bakit palagi, pag tinuturo ko ang langit, palaging pa ganun. Hindi pa ganun. Bukod sa hindi ko maitaas masyado yung kaliwa ko, ewan ko, palagi na doon, malapit kila Jerry. So, magandang illustration kasi dahil nasunog yung bahay nyo, i-restore. Di ba? Ilang percent na? Alam niyo ba ang restoration ongoing sa langit? Babanggitin ko. Kasi may pangako ang Lord na kailangan niyang umalis eh. Kailangan niyang bumalik ng langit. Bakit? Mamaya yun. Pinag-uusapan natin yung glory na pag nandoon na tayo, lahat ng kahirapan napawi na. Lahat ng karamdaman wala na. Papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa mata natin. Ano mangyayari sa atin? Eternal bliss. Eternal happiness. So, glory is an incentive to being godly. Kung merong dahilan kung bakit tayo ay magpapakaseryoso, kung tayo ay banal sa ating buhay Kristiyano, it's because walang papasok sa langit na hindi masunurin sa kalooban ng Ama. Yan. 1 John. Balik tayo doon sa 1 John chapter 2. Verse 15. Mahalaga ba to? Yung verse 15, which tells us, love not the world, neither the things that are in the world. Anong dating sa inyo nung salita? Ha? It's a warning. Na wag natin ilagak ang ating puso sa mundo.
Mahalaga ba to? Seryoso ba to? Yun yung ibig sabihin ni Kristo nung sinabi niya, remember Lot's wife. Of course, alam natin yung kwento ni Mrs. Lot. Pinalalabas na sila ng Sodom. At ang sabi ng Panginoon, huwag kayo lilingon. Medyo malayo-layo na si Lot at yung kanyang mga anak. Medyo nagbabagal ng paglakad. Naglalakad naman. Take note, naglalakad naman. Papalabas na rin siya, kasama siya. At medyo bumabagal lang, kaya siya medyo naiiwanan. Kaso, nung nandoon na siya sa kalagitnaan, yung kanyang asawa at mga anak ay malapit na sa finish line, siya nagpatiiwan, lumingon. At maliwanag na sinasabi ng Biblia, siya ay naging haliging asin. Kasama siya sa ginunaw. Anong kasalanan ni Mrs. Lot? Yung paglingon? Of course, yung paglingon is a symbol of disobedience kasi inutos, huwag kayo lilingon. She disobeyed. Pero mas malalim dun yung problema. Kasi yung problema, yung puso niya. Kasi yung kanyang paglingon, ay palatandaan na hindi niya kayang iwan ang Sodom. Mas mahal niya ang Sodom kaysa doon sa nag-utos na lumikas kayo. Kaya maraming pupunta ng impyerno, walang pwedeng sisihin eh. Wala siyang pwedeng, babalikan niya Diyos. Diyos, unfair ka! Who told you? I have given you enough chance to make a choice. But you did not take it. The fool has said in his heart, no. So, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Next verse. For all that is in the world, ito problema, bakit may mga tao mas love niya ang mundo kaysa sa Diyos. Ito problema. Kasi mas kampi siya. Kasi ang kasalanan, nananahan yan sa laman. Kaya, tignan nyo, the lust of the flesh, sumisidi at lumalala yan, pagka gumana na rin yung the lust of the eyes. At ito pinakapantindi. Kaya marumay politika. The pride of life. So yung tatlong yan, it represents yung lahat ng uri ng kasalanan na meron ng tao. At yan yung dahilan kung bakit may mga tao mas mahal ang mundo kaysa sa Diyos. They are lovers of pleasure more than lovers of God. Man shall love their own selves. Lovers of their own selves. So, sino tatalo? Kaya nga ang pagsampalataya sa Diyos, biyaya eh. Bakit? Kasi hindi lahat sasampalataya. So, ano ito? Sundin ang kalooban mo. It is not of the Father, but is of the world. Verse 17, last verse. And the world, eto na tayo. Ito yung third point. And the world passeth away. Ano yung kasamang lilipas? And the lust thereof. Lahat ng kasalanan. Kaya nga yung, ba't ginunaw? Have you ever asked, ba't ginunaw ang Sodom? Sobra. Sobra na. Umabot sila sa kasukdulan na ang kailangan ng gawin, sunugin. Kaya yung, alam niyo, yung galing sa langit na pinaulan, na may apoy, asupre yun. Alam niyo yung asupre?
Element ng impyerno yun. Asupre. So, the world passeth away and the lust thereof. Ito na yung ating text. But he that doeth the will of God abideth forever. So, sino yung papasok sa glory? The godly. At pinagduktong ko yung dalawa para madaling tandaan. You will enter glory if you're godly. Sino yung godly? Those who obey God's will. Tama? Agree? Bakit? Hindi mo kailangan mag-agree para maging totoo eh. Totoo yan, whether you like it or not. At yun lang yung requirement para makapasok ng langit. Saan na yung grace dun? Yung grace yung umpisa. Pero hindi nagtapos dun. Kasi what He hath begun, He will finish. Saan yung finish line? Sa glory. Nakakasunod? So, dito na tayo ngayon. The world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So, ando doon tayo sa passeth away. So, ni-research ko. Pass away? Yung pass away dyan, hindi nangangahulugang mawawala. Hindi. Kundi, i-destroy for restoration. Kaya, ni-research ko yung mga passages na may kinalaman sa restoration. At ito yung natagpuan ko. Look at John chapter 14, verse 1. John 14, verse 1. Ito yung point na ang Lord nagpapaalam sa kanyang mga alagad na iiwan niya sila kasi babalik siya sa langit. Natural, nalulungkot yung mga alagad kasi paano na kami? So sabi ng Lord, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Huwag kayong malungkot, huwag kayong mamanglaw. Sumasampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya kayo sa akin. Ito na. Next verse. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Take note. I go to prepare a place for you. Marami na mansions. Ando doon na. It is already constructed. It is already finished. Pero meron pang ongoing work. Kaya kailangan kong bumalik. Kasi I still have to do something. I go to prepare a place for you. Ito yung promise. Tignan nyo. Para kanino to? Ididikit natin dun sa he that doeth the will of God. So, next verse. And if I go to prepare a place for you, ito yung maganda. I will come again to take you, to receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Kung nasaan siya, dun din kayo. Hello? Nawari ba natin kung ano yung kahulugan nito? Nawari ba natin? Kaya he that doeth the will of God, abideth forever. And glory is a place being prepared. That's the first point. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Heaven is a prepared place for prepared people. Hello? Hi. Heaven is a prepared place for prepared people.
And the preparation is taking place now. The way we live is the preparation for glory. Kuha? So how about it? Kumusta yung buhay ko? Kaya nung kinukumusta ko yung New Year nyo, hindi ko kinukumusta yung New Year. Kinukumusta ko kayo. How are we doing? Kumusta ka naman? Ano yung pinagkakaabalahan? Abala ba tayo sa mundo? O abala ba tayo sa Diyos? Kung abala nga. Baka wala tayong panahon sa Diyos kasi abala tayo sa ibang bagay. Natatanong lang naman. Hindi para manghiya, hindi para manakit, hindi, para mag-isip. Oo nga, no? Oo nga, no? Kasi sabi, he that loveth the world, the love of the Father is not in him. Kaya siguro, kulang tayo sa pagmamahal. Kasi imbis na ang Diyos ang minamahal natin, meron tayong ibang mahal. Hello? I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again. And I like this, and take you unto myself. Kukunin ko kayo. At ang pinaka-best na pangako, so that where I am, there you may be also. Upang kung saan ako naroroon, doon din kayo. Tanong, gusto ba natin yun?